Sigurado ako hindi mo pa ito nagagawa. 3 ingredients lang siya. Walang gulaman, walang cornstarch at wala ding condense. Tara mga mare, samahan nyo ako hanggang dulo. Sa kaserola, maglalagay tayo dito ng 2 cups ng evap milk. Pwede rin naman kayong gumamit dito ng fresh milk. Pakukuluan lang muna natin ito. Isalang lang natin siya sa katamtamang apoy. Then haluin natin paminsan-minsan. Ayan, kapag kumulo na siya, ay set aside lang muna natin. Next is mag-caramelize lang muna tayo. Naglagay ako dito ng 1/3 cup ng white sugar. Tunawin lang natin yung asukal sa mahinang apoy. Iwasan natin itong masunog para hindi mapait yung magiging kalalabasan ng ating gagawin. Ayan, kapag natunaw na yung ating asukal ay dahan-dahan nating ibuhos dito yung niluto nating evap milk. Kung mapapansin nyo na may mga buo-buo, huwag kayong mag-alala dahil matutunaw din naman yan ng kusa. Take note nga po pala, habang hinahalo ko yung gatas dito ay mahina lang din yung apoy ko. Ayan, okay na ito, set aside muna natin. Sa isa pang kaserola, maglalagay tayo dito ng 2 whole eggs. Maglagay din tayo dito ng 1/4 teaspoon ng vanilla extract. Optional lang naman ito. Kung wala ay okay lang din. Ibit lang muna natin ng saglit yung egg. Ayan, okay na ito. Pwede nating ilagay yung ating caramel mixture. Kailangan ay continuous din yung paghalo natin habang ito ay binubuhos natin. Kailangan din nating salain ng 1 beses para maging smooth yung kalalabasan ng mixture natin. Gumamit nga pala ako dito ng plastic cups. Bali 3 ounce yung size niya. Depende na po sa inyo kung ano gusto ninyong paglagyan. Pwede rin naman po yung llanera lang. Ayan, tinanggal ko na rin pala yung mga bubbles niya sa ibabaw. Ito nga palang nabili kong plastic cups ay microwavable. Yes po, lulutuin pa po natin siya ulit. Kung wala pong takip yung lalagyan ninyo, lagyan nyo na lang ng tela yung takip ng inyong steamer para hindi matuluan yung inyong niluluto. Ayan, gumamit lang ako dito ng steamer ng rice cooker. Konti lang naman kasi itong lulutuin kaya kasyang-kasya na siya dito. Pwedeng-pwede mo rin itong gawing pang negosyo mare, lalong-lalo na kung wala ka namang ginagawa sa bahay mo. Paminsan-minsan magluto ka naman. Mag-isip ka rin ng paraan kung paano ka makakatulong sa mister mo. Diba mas maganda pag nagtutulungan? Lulutuin lang natin siya sa medium heat, then steam natin siya for about 30 minutes. And after 30 minutes, check toothpick na tayo. Kapag malinis na yung kinalabasan ng toothpick, ibig sabihin ay luto na ito. Ayan, pwede na natin siyang kainin. Pinalamig ko nga pala ito. Naglagay lang ako ng crushed peanuts sa ibabaw kasi mas masarap siya pag meron nito. Medyo crunchy. At kung umabot ka sa part na to at nagustuhan mo ang ating recipe ngayon, pwede pong pa-like and share, then mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para may shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. Salamat po sa panonood. Bye!